Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. I'm your REE Board Exam Buddy, Prince Ian F. Cruz, and I'll be your lecturer for today's video. So last video, nag-discuss tayo ng concept, parts, saka standard equation ng hyperbola. So sa video na to, magpo-proceed tayo sa mga problem solving, objective type questions, saka mga problem solving na tanong. So para mas magamit natin yung mga formulas na diniscuss ko nung mga last video. So first question natin, mag-start muna tayo sa objective type. The axis of the hyperbola which is parallel to its directrices is known as, alin daw dyan? So drawing natin yung hyperbola. Diba ito, halimbawa ganito tayo. Horizontal hyperbola. So nasan yung focus? Nandito. Therefore, nandito yung directrices. Parang sa parabola lang din siya, guys. Tapos, meron tayong dalawang axis. The transverse axis, yung nagko-contain ng vertices, and the conjugate axis. So, alin sa dalawang axis na yan? Kasi wala naman tayong minor axis saka major axis, diba? Kasi sa, sa ellipse yan. So, dalawa na lang ngayon, transverse or conjugate. So, alin sa dalawa na to, yung parallel sa directrices, diba ito? Yung conjugate axis. Yan. So, conjugate axis yung sagot doon. So, next question, the axis of the hyperbola naman na perpendicular, ito yan. So, the transverse axis. Yan. So, letter B. Okay, so problem solving tayo. Find the distance of the directrix of a hyperbola from its center if its transverse axis is 8 and its conjugate axis is 6. Okay. So, ano hinahanap? Distance ng directrix of a hyperbola from its center. So, di ba sinulat ko na nung last video yung formula? Ito, yung directrix to center. Ito yan yung black. A squared over C. Kaya nung sa ellipse. So, ngayon, hanapin natin si A and si C. So, si A, semi-transverse axis lang yan. Di ba pag A palagi yung semi. A and B, palagi silang mga nakasemi lang. So, ang given sa problem, transverse axis. So, ibig sabihin, 2A na yon, dalawang A. Kasi pag A, semi lang siya, kalahati lang. So, ang binigay sa problem, 2A. So, dalawang A na yon. 2A is equal to 8. So, divide natin both sides by 2. Magiging A is equal to 4. So, meron na tayong A. So, B naman ang hinahanap ngayon. So, yung semi-conjugate axis. So, yung given sa problem, conjugate axis na, hindi siya semi. So, dalawang B yun. Na 6. Tapos, ganun ulit, divide both sides by 2. B is equal to 3. Ayan. Kailangan na lang natin si C para makuha natin yung directrix to center. E di ba ito yung relationship nila? Ito yung rise, ito yung run ng asymptote. Tapos ito yung C. So, Pythagorean theorem, C squared is equal to A squared plus B squared. Yan. So, 4 squared plus 3 squared. Yan. So, C is equal to 5. So, meron na tayong A and C. Compute na natin to. Directrix to center. Tapos 5. So, 16 over 5 or 3.2. Yan, next problem tayo. Find the equation of the upward asymptote of the hyperbola whose equation is ganyan. So,
Meron tayong dalawang asymptote, di ba? Meron pa ganyan, meron pa ganito. So, hinahanap eto. Kasi yun yung pa-upward. Yan yung pataas yung slope. Yan. So, anong slope susundin natin? Yung positive ba or yung negative? Kasi pag positive slope, pataas. Pag pababa, negative. So, positive tayo. Kasi di ba ganito yung formula niya? Yan. X minus h yun guys sorry. Na mali. Basta kung nasan yung positive, nandiyan si A. So, eto na yung A, naka-squared na yan. A squared. Kung nakanin positive, nandun si A, di ba? Sa standard equation. So, itong kabila, ito na yung B. Or yung B squared. So, yung A squared is equal to 9. Yung A natin ay 3. Tapos, yung B squared equal to 16. Yung B natin naka 4. Ay 4. So, ano pa? Yung pang kulang. Yung H and K. So, ano yung H, K natin? Yung katabi ni X, yun yung H, yung 2. Tapos yung katabi ni Y, 4. So, dahil naka-plus to, Y minus negative 4 talaga yan. Kaya naging plus lang siya. So, negative 4. Ayan. Kasi ito yung K. Tapos ito yung H. Yan. So, 2, negative 4. So, lahat ng mga to, i-substitute lang natin dito. So, Y minus negative 4 is equal to positive. Kasi, ano tayo, pa-upward. So, positive na. B over A, 4 over 2, ay 3, times X minus 2. Yan. Minus yan, guys. So, simplify. Ito magiging plus na to. Tapos, ito, multiply natin both sides by 3. Para matanggal yung fraction. So, 3y plus 12 is equal to 4 times x minus 2. Tapos, distribute natin yung 4. So, 3y plus 12 is equal to 4x minus 8. Tapos, pagsama-samahin natin lahat sa iisang side ng equation. Kasi naka-general form yung mga choices. Yan. So, ito na lang lipat natin. So, 0 is equal to 4x minus 3y. Tapos, minus 12, minus 8. So, pagsamahin na natin yung dalawang minus. So, nagiging minus 12. Minus 20. Tapos, i-flip natin yung dalawang side ng equation. Pagbalik rin lang natin. So, bali, 4x minus 3y minus 20 is equal to 0. Ayan. So, ito na siya. So, itong letter B. Letter B. Ayan. So, ayun lang naman muna ngayon guys, no? So, mag-solve pa tayo ng problems. Pero sa next video na natin yan. Okay? So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo. Don't forget to like and subscribe and mag-comment ng mga topics and questions na gusto nyong i-discuss natin sa mga future videos. So, yun lang guys. See you on the next video.